Gandang araw sa inyo. Our verse for today is about John chapter 16 verse 33. I am reading the King James Version. These things I have spoken unto you, that in me ye might have peace. In the world you shall have tribulation. But be of good cheer, I have overcome the world. Friends, this is a promise that Jesus made before he was crucified. He had fellowship with his disciples. Ito yung panahon na si Jesus Christ, bago ipinako sa krus, bago siya nagpunta ng Gethsemane para manalangin, nagkaroon ng fellowship yung mga apostles. At dito, sinabi niya sa verse 33 ng John chapter 16, sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang magkaroon kayo ng kapayapaan sa akin. Sa mundo, kayo ay mayroong mga kabalisahan, subalit lakasan ninyo ang inyong loob na pagtagumpayan ko na ang mundo. Ang keyword dito, sabi niya, na pagtagumpayan ko na ang mundo. Sa buhay natin mga kapatid, natural lang yung may problema. Natural lang yung minsan, marami kang nakikita na kahit ikaw'y walang ginagawa, lagi kang ikaw masama, you're misunderstood, at iilan lang nakakaintindi sa'yo. Pero yun ang unawain mo. Yung mga taong nakakaunawa sa'yo have the same spirit with you. Yung mga talagang faithful na kaibigan mo, sila lang talaga ang makakaintindi sa'yo. Kahit si Jesus, sabi niya, sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang magkaroon kayo ng kapayapaan sa akin. Sa mundo, kayo ay mayroong mga kabalisahan. O sa ibang translation, kapighatian. Subalit lakasan ninyo ang inyong loob na pagtagumpayan ko na ang mundo. Sa ibang version, ang daigdig. Tapos ito pa maganda. Sabi sa King James Version, pakinggan nyo Behold, the hour comes, ye is now come, that ye shall be scattered every man to his own, and shall leave me alone. And yet I am not alone, because the Father is with me. Mga kapatid, napapansin niyo ba lahat ng kapaligiran natin? Uso yung balimbing, uso yung traidoran, uso yung taguan, uso yung taksilan. Nangyayari na yan nung panahon ni Jesus. Pero binigyan tayo ng assurance na I have overcome the world. Sabi nga niya dito sa John chapter 14 verse 27, peace I leave with you, my peace I give unto you, not as the world gives, give I unto you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid. Kaya binibigyan tayo ng encouragement ni Jesus dahil alam niya na ang tao may emotions, may feelings. Kaya nga may salita, be not afraid. Kung ating babalikan yung updated Tagalog version, sabi niya sa John 14:27, kapayapaan ang iiwan ko sa inyo, ibinigay ko ang aking kapayapaan sa inyo. Hindi ko ito ibinigay katulad ng pagbibigay ng mundo. Huwag hayaang mabalisa ang inyong puso at huwag
itong hayaang matakot. Alam ni Jesus Christ na talagang ang buhay natin ay punong-puno ng tawag ba yung ginamit yung term? Kabalisan. Actually, hindi naman kabalisaan yan eh. It's actually kapighatian. Maraming emotional, tawag doon? Emotional problem na meron tayong lahat na naiengkwentro. Kaya huwag kayong matakot. Sabi niya, huwag kayong matakot. Ano bang katapat ng takot? Confidence, faith, fear. Hindi tayo binigyan ng spirit of fear, kung hindi spirit of love. Kaya nagkakaroon tayo ng, kapag mahal mo ang isang tao, hindi ka na matatakot. No? Sabi nga sa Ephesians chapter 2, verse 13, ngunit ngayon, kay Kristo Jesus, kayong minsan napalayo mula sa Diyos, ay nilapit sa Diyos sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Hindi po biro ang ginawa ni Jesus sa kanyang dugo na palapit tayo sa Diyos. Biro nyo, sinabi niya yon. Kung babasahin natin ang Ingles, ito yung sinabi sa King James Version. Sabi niya, ganito ang sabi niya sa Ephesians, no? Yung binasa ko kanina. But now in Christ Jesus, you were far off, are made nigh by the blood of Christ. Mapapalapit tayo hindi sa sarili nating abilidad, kung hindi sa abilidad ng ating Kristo Jesus. Kaya nga sa pamamagitan ng dugo ni Kristo, napalapit tayo sa Kanya. Ngayon, ang tanong ko, tatanggihan pa ba natin si Jesus? Pag kayo natatakot, lumapit kayo kay Jesus. Ang linaw ng sinabi niya. Sabi nga niya dun sa, kung nabawa may problema kayo, sa Matthew chapter 11:28, alam niyo yan. It's a promise. Lahat ng kabigatan natin, ibigay natin sa Kanya. Sabi niya dito sa 11:28, ito ang sabi niya, come unto me all you labor and are heavy laden, and I will give you rest. Kung gagamitin natin ang simpleng Ingles, ito ang pagkasabi. Come unto me all you weary and burdened, I will give you rest. Same. Ngayon, kung ating gagamitan ng Tagalog, ito yon. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan, bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Kaya nga may mga bagay na kapahingahan na binibigay si Jesus, higit pa sa ating karunungan, higit pa sa ating unawa. Kaya mga kapatid, kung kayo ay naguguluhan sa inyong isip, hindi nyo alam kung anong gagawin, lumapit tayo kay Jesus. Bibigyan niya tayo ng wisdom, bibigyan niya tayo ng kakayahan, bibigyan niya tayo ng solution to all our problems. I hope you are blessed by this verse for today in the afternoon. Bye-bye. God bless.